Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pap- Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunang muli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kaniyang ari-arian at binili ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa araw na ito kung paano pinahalagahan ang kaharian ng Diyos sa mga taong nakasumpong agad nito. Kung babalikan po natin ang talinhaga sa araw na ito, una, sinabi dito na may isang tao na ipinagbili niya ang lahat ng kaniyang ari-arian at binili ang bukid ng masumpungan ang kayamanan dito. Ikalawa, nang matagpuan ng isang mangangalakal ang isang napakahalagang perlas. Gayon din ang ginawa niya, ipinagbili ang lahat ng ari-arian upang makamit ang perlas. Ang kayamanang nakabaon at ang mahalagang perlas, kapwa sumisimbolo sa kaharian ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, nang matagpuan na nila sa kanilang buhay ang kaharian ng Diyos, anong ginawa nila? Ipinagbili nila ang lahat ng kanilang ari-ariwan. Ikalawa, iniwan ang mga ito. At ikatlo, hindi na nila pinakawalan pa ang paghahari ng Diyos. Minahal nila, pinahalagahan nila ang kaharian ng Diyos sa kanilang buhay. At anong sumunod? Wala na silang ibang pinahalagahan pa. Wala na silang ibang hinangad pa kung hindi makamit at ingatan ang kaharian ng Diyos sa kanilang puso. Bakit nila ginawa ito? Para sa kanila, ito ang kaganapan ng kanilang buhay. Para sa kanila, ito ang pinaka-importanting maganap at gawin nila habang sila'y nabubuhay. Kaya't anong nangyari? Natagpuan din nila ang tunay na kaligayahan at nakontento sila ng kanila ng masumpungan ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, simple lang ang hamon sa atin ng Ebanghelyo. Hangarin po natin
ang kaharian ng Diyos at ang buhay na kasama niya at kapiling ang Diyos. Ganito din ang naging buhay ni San Ignacio de Loyola. Bagamat isinilang sa isang mayamang angkan, hinubad niya ang lahat ng kayamanan at karangyaan ng mundo upang sumunod sa kalooban ng Diyos, upang maglingkod sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng kaniyang paglilingkod, natagpuan niya ang tunay na kaganapan ng kaniyang buhay. Alam po ninyo, sa panahon ngayon, maraming bagay ang pwedeng makagulo at makasagabal sa ating paglalakbay patungo sa Diyos. Minsan, ang ating oras at panahon nauubos sa social media. Yung iba naman, abala sa pagpapaganda ng kanilang mga katawan at mukha. Yung iba naman, abala sa kanilang propesyon at sa kanilang mga promotion, sa kanilang hanap buhay at negosyo. Kaya kung tatanungin sila, wala ng panahon ang kanilang iginugugol para sa Panginoon. Minsan nga, nakakalimutan natin ang magbigay ng simpleng papuri at pasasalamat sa Diyos. Minsan, abalang-abala tayo sa mga pang-araw-araw na gawaing bahay at animoy wala ng puwang ang kaharian ng Diyos para lumago sa ating mga puso. Mga kapatid kay Kristo, lagi po sana nating tatandaan, anuman ang ginagawa at gagawin pa lang natin, lahat ng iyan may epekto sa langit. Kung sa lupa, hindi natin kayang pahalagahan ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin, hindi tayo magiging karapat-dapat sa langit. Naway wag po tayong mabulag sa kinang ng mundo. Isa lamang ang tunay na mahalaga, gaya ng pinahalagahan ni San Ignacio de Loyola. At yan ay walang iba kung hindi ang Diyos. At ito po, at siya po ang ating pagsumikapan na tayong lahat araw-araw makasunod at makatupad sa kaniyang kalooban at gayon din tayong lahat maging karapat-dapat sa kaniyang kalangitan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.